This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. So muli, sa magandang umaga sa bawat isa sa atin at welcome dito sa prayer devotion o sa early prayer covenant ng St. Paul United Methodist Church. Pero bago ako magsimula, ay samahan niyo muna ako sa isang panalangin. O aming Ama Lord, muli po kami nagpapasalamat sa inyo Lord sa isang panibagong umaga na pinagkaloob niyo po sa amin sa bawat isa. Maraming salamat po Lord at ginising niyo po kami. At muli po kami magkakasama, Lord, virtually dito sa pag-aaral sa inyong mga salita, aming Ama. Patuloy niyo nga po kami samahan sa buong maghapon, lalo-lalo na po sa mga panahong ito na yun nga po ay pag-aaralan namin yung mga salita. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na biyaya sa bawat isa sa amin, o aming Ama. Ito po aming panalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, good morning, diba? Ang bilis ng panahon. So tapos ng January, no? February na, ikangay araw na ng mga puso. So ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay mula sa 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 20 at babasahin ko siya mula sa New International Version. So, ang title ng ating pag-usapan ngayon ay ang The Resurrection of the Dead, diba? So, 12, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Diba? So, dito, binibigyan diin ang pangunahing kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Diba? Sabi dito, if Christ was not raised from the dead, then the Christian faith is meaningless and there is no hope for the future life. Kasi di ba nga, the resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of Christian faith. So, cornerstone. Ang cornerstone, a stone at the corner of a building or a basic element or foundation of something. Sa madaling salita, ito yung nagpapatibay sa bawat anuman na may sandigan. Ito may sandigan, kumbaga, may source of strength. So, tunay nga ng mga kapatid na ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagpapatibay ng ating pananampalataya at pananalig. Patuloy tayong maging matagumpay sa kung anumang pagsubok na ating pagdadaanan. Sunod is proof of Jesus' deity or divine.
or divinity. The empty tomb assures us that sickness and suffering or death and disease will not have the final word. Hindi dapat maging hadlang ang kamatayan or sakit para patuloy tayong maglingkod sa Diyos, 'di ba? Maraming pa nga tayong nakakilala, 'di ba? Si Ate Jenny, ako big fan ni Ate Jen, na sa kabila ng kanyang pisikal na paghihirap, patuloy pa rin siya na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Ang sunod, there is assurance of a future resurrection and hope for the future. Diba? It gives us hope. The resurrection of Jesus, it gives us hope that one day, when our time is up here in earth, we will be resurrected too, along with our loved ones na nauna na sa atin. At tayong lahat ay magkakasama sa isang buhay na walang hanggan. Diba? Kapiling ang ating Panginoon. At higit sa lahat, ang significance ng resurrection of Jesus, it's the confirmation of Jesus' identity and our salvation. Ang pagkabuhay muli ni Jesus ay nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Siya bilang ang anak ng Diyos. Diba nga, sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pundasyon ng ating Kristiyanong pananampalataya. Ang puso, kumbaga, ng mensahe ng bawat simbahan. So, nawa mga kapatid, ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus ay maging daan or patuloy itong maging daan para mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan at plano sa bawat isa sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesus upang pagdating ng panahon na iyon na tayo naman ay magkaroon ng chance o pagkakataon na ma-resurrect, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama na yung mga mahal natin sa buhay na nasa atin, higit sa lahat, kasama na natin ang ating Panginoon. So to God be all the glory. Amen. Samahan niyo ako sa ating panghuling panalangin. Lord God, maraming salamat po aming Ama Lord sa patuloy o aming Ama na pagsama niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat din po, Lord, sa assurance na pinagkakaloob niyo sa amin, na pinagkaloob niyo sa amin, Lord, sa pamamagitan o aming Ama ng inyong muling pagkabuhay, Lord God. Alam po namin na aming Ama na ito ang mabibigay sa amin ng ibayong pag-asa, ibayong lakas o aming Ama, Lord, upang patuloy kaming mamuhay na ayon sa kagustuhan, mamuhay kami bilang mga Kristiyano, aming Ama, at patuloy po kaming makahimok ng aming mga kapwa, Lord God, na patuloy na maging believer ninyo, Lord God. Maraming salamat po, aming Ama, sa patuloy na biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, Lord. Patuloy namin hiling at panalangin sa inyo ang mga kasamahan namin sa trabaho, sa simbahan na may sakit o aming Ama. Hiling po namin ang kagalingan para sa kanila. At kami din po na nandito, aming Ama Lord, ay patuloy naming hiling at panalangin sa inyo ang patuloy na biyaya, ang patuloy na pagsama nyo sa amin sa araw-araw, upang patuloy po, Lord, naming mapagtagumpayan ang kung anong mga pagsubok na aming pagdadaanan, o aming Ama Lord. Patuloy po namin tinataas ang buhay ng bawat isa sa amin sa inyo, aming Ama, at lahat ng ito, aming Ama Lord, ay walang halaga, o aming Ama, kung kami hindi mamumuhay ayon sa inyong kagustuhan, sa inyong piling, o aming Ama Lord. Kaya patuloy pong nisin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, o aming Ama Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na biyaya. Patuloy po namin binabalik sa inyo, Lord, lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Ito po, Lord, aming panalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, sa magandang umaga sa bawat isa sa atin.